Ako'y si Jaime, 16 na taong gulang at mahilig sa pakikipagsapalaran. Kasama ko ang pinsan kong si Lara, na mas bata sa akin ng 2 taon. Sa aming maliit na baryo sa probinsya, kami sanay sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga alamat at misteryo ng aming lugar. Ngunit hindi namin inasahan ang sumunod na mga pangyayari na magpapabago sa aming pananaw sa mundo. Isang araw ng tag-init, habang kami naglalaro sa likod bahay ng aming lolo at lola, napansin ni Lara ang isang lumang kahon na nakabaon sa lupa. Ang kahon ay puno ng alikabok at tila hindi pa nagagalaw ng matagal na panahon. Sa likod ng aming isipan, may kaba at sabik na nagtutulak sa aming buksan ito. Sa loob ng kahon, mayroong isang sinaunang mapa na tila gawa pa noong panahon ng mga Kastila. Ang papel ay kupas na at ang tinta ay halos hindi na mabasa, ngunit malinaw ang anyo ng isang isla na tila lumulutang sa ulap. Ano kaya ito, Kuya Jaime? Tanong ni Lara habang pilit na binabasa ang mga nakasulat sa mapa. Ang mga simbolo at titik ay hindi pamilyar, ngunit may isang bahagi na malinaw na nakalagay, Isla ng Kaluwalhatian. Nasindak kami sa aming natuklasan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit narito ang mapa sa aming bakuran? Nagpasya kaming itago muna ang mapa sa aming mga magulang at lola at lolo sa takot na baka hindi nila kami paniwalaan o baka bawalan kami sa anumang balak naming gawin. Kinabukasan, matapos ang aming mga gawain sa bahay, nagplano kami ni Lara na pag-aralan ng mapa. Dinala namin ito sa aming paboritong tagpuan, ang puno ng mangga sa gitna ng palayan. Doon, habang pinagmamasdan ang malawak na kalangitan, sinuri namin ng mas mabuti ang mapa. Ang mga linya ay tila nagpapakita ng landas mula sa aming baryo patungo sa isang lugar na hindi pa namin naririnig. Habang abala kami sa pagsasaliksik, biglang bumugso ang hangin at tila may bulong na nagmumula sa paligid. Jaime, narinig mo ba iyon? Tanong ni Lara, halatang natatakot ngunit puno ng pananabik. Tumango ako, hindi ko rin maintindihan kung ano ang aking naramdaman. Sa kabila ng aking kaba, tila may kung anong puwersa ang nagtutulak sa aming magpatuloy. Sa gitna ng aming pag-uusap, may isang matandang babaeng biglang lumitaw sa aming harapan. Siya'y may dalang balabal na tila gawa, sa ulap at mga mata niyang tila puno ng lihim. Ang mapa na hawak ninyo ay hindi basta-basta, wika ng matanda. Ito'y magdadala sa inyo sa isang paglalakbay na puno ng panganib at kagilagilalas ng mga tuklas. Nagtama ang aming mga mata ni Lara. Hindi namin alam kung dapat ba kaming matakot o mas lalo pang maging interesado. Ngunit bago pa man kami makapagtanong sa matanda, siya'y naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Gabi na nang kami makauwi, ngunit ang aming isipan ay puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Ano ang lihim na itinatago ng isla sa ulap? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Kami ay hindi na makakabalik sa dati naming buhay. May misyon kaming kailangan tapusin, isang paglalakbay na puno ng hiwaga at panganib na hindi namin inaasahan. Ang hangin ay tila may kakaibang lamig habang kami ni Lila ay naglalakad palayo mula sa aming pinagtataguan sa lumang bahay ng aming lola. Sa una, tila isang simpleng laro lamang ang aming ginagawang pagtuklas sa lumang mapa na natagpuan sa baol na puno ng alikabok. Pero sa paglipas ng oras ay unti-unti naming nararamdaman na parang may kakaibang puwersa o misteryo ang bumabalot sa mapa. Sa tingin mo ba totoo ang lahat ng ito? Tanong ni Leila habang masusing tinitignan ang bawat detalye sa mapa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalinlangan at pagkasabik. Hindi ko alam, Lila, sagot ko. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin ko ang isang marka sa gilid ng mapa,
isang simbolo na kahawig ng isang ulap na may palamuting bituin sa gitna. Ang simbolo ay tila umaapoy sa sinag ng araw, nagbibigay sa akin ng di maipaliwanag na kaba. Alam mo, sa tingin ko, ang simbolo na ito ang susi sa lahat, sabi ko kay Lila, sabay turo sa marka. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong niya habang pinagmamasdan ang simbolo. Sa palagay mo ba ito ang nag-uugnay sa atin sa lihim na isla? Siguro, sagot ko. Pero paano natin malalaman kung tama ang iniisip natin? Habang naglalakad kami patungo sa lumang tulay na sinasabing daan papunta sa isla, isang matandang lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa aming harapan. Ang kanyang mukha ay kulubot na kulubot at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila ba nakakita ng maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Huwag kayong magpapadala sa kung anumang misteryo ang dala ng mapa na iyan, babala ng matanda. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli kong makita ang simbolong iyan. May kapangyarihan ito na hindi ninyo maiintindihan. Napatigil kami ni Lila, nanginginig sa mga salitang binitiwan ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalinlangan. Maraming nagsubok na hanapin ang isla sa ulap, sagot ng matanda, ngunit wala ni isa ang nakabalik upang magkwento. Ang simbolo ay nagsisilbing gabay, ngunit may kapalit ang bawat hakbang na inyong tatahakin. Nagkatinginan kami ni Lila, ramdam ang pag-aalinlangan sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng babala ng matanda, mas pinili naming sundan ang landas na ipinapakita sa mapa. Sa kabila ng takot, ang pagnanais na matuklasan ang lihim na isla ay mas matimbang. Sa aming paglalakbay, ang daan ay pawang puno ng mga kakanin at makakapal na halaman. Ang mga puno ay tila ba nagmamasid at binabantayan ang bawat galaw namin. Sa tuwing hahangin, ang mga dahon ay lumilikha ng tunog na tila ba bumubulong sa hangin. Nandito na tayo, bulong ni Lila habang nasa harapan namin ang isang malaking pader na gawa sa bato-bato. Sa gitna nito, isang pintuan na may ukit ng parehong simbolo sa mapa. Matamang tinitigan namin ang pintuan, may halong kaba at pagkasabik. Ano kaya ang nasa likod nito? Tanong ko sa aking sarili, ngunit bago ko pa man maisipang itulak ang pintuan, biglang umihip ang napakalakas na hangin na tila ba may bumubulong sa amin. Oras na, sabi ni Lila, sabay hawak sa aking kamay. Sa aming pagpasok sa pintuan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang pakiramdam ay parang lumilipad kami sa hangin, patungo sa isang mundo na hindi pa namin nararanasan. Ang tanawin na bumungad sa amin ay hindi kapani-paniwala. Ang lupa ay tila bagawa sa ulap at ang mga puno ay tila lumulutang sa hangin. Ang mga ibon ay umaawit ng kakaibang himig na tila ba nagkukwento ng mga lihim na hindi pa namin naririnig. Ang ganda, bulong ni Lila, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ngunit sa gitna ng kagandahan, isang kakaibang ingay ang biglang sumabay sa awit ng mga ibon. Isang tunog na tila ba nagmumula sa kalaliman ng isla. Sa bawat hakbang namin, ang tunog ay palakas ng palakas hanggat sa hindi na namin ito matiis. Anong nangyayari? Sigaw ni Lila, puno ng takot. Bago pa man kami makatakbo pabalik, isang anino ang biglang bumalot sa amin. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari, ngunit ang pakiramdam ay tila ba kami ay sinusubok ng puwersa ng isla. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang mapa ay hindi lamang gabay patungo sa lihim na isla, kundi isang susi sa mas malalim na misteryo. Ngunit bago pa man namin malaman ang buong katotohanan, ang paligid ay biglang nagdilim at ang mundo ay tila ba naglaho sa isang iglap. Kasama ang pagdilim, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang kapalit ng aming paglalakbay? Ang hangin ay humahampas sa aming mga mukha habang naglalakbay kami sa taas ng bundok.
Ang mapa na natagpuan namin sa lumang baul ni Lolo ay tila may sariling buhay. Parang humihinga ito sa bawat hakbang namin patungo sa pinagmula ng lihim na isla sa ulap. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Ana na palaging puno ng enerhiya at mga plano. Sa aming dalawa, siya ang mas matapang, ngunit hindi ko maitatanggi ang kaba na nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Nariyan na tayo, Miguel. Tingnan mo ang mga ulap na tila bumabalot sa tuktok ng bundok. Sigaw ni Ana habang tinuturo ang nakamamanghang tanawin. Ang mga ulap ay nagmistulang mga bulak na nakalutang sa hangin, tila isang misteryosong daan, patungo sa hindi pa namin nararating na lugar. Habang lumalapit kami, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa mapa. Ang mga linya at simbolo nito ay tila kumikislap at sa tuwing tinititigan ko ito, may kung anong bumubulong sa aking isipan. Paano kaya ito natagpuan ni Lolo? At bakit sa amin niya ito ipinagkatiwala? Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Ana habang nilabas ang isang lumang kompas mula sa kanyang bulsa. Hindi ko ito napansin kanina, ngunit tila ito ay umaayon sa direksyon ng mapa. Napangiti ako sa kanyang pagkakatuklas. Ang kompas ay tila may sariling buhay din, umiikot ng walang tigil na parang may gustong ipakita sa amin. Kasabay ng paggalaw ng kompas, ang hangin ay lumakas at ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay, unti-unting nagbubunyag ng isang daan na tila gawa sa liwanag. Nararamdaman mo ba ito, Ana? Parang may humihila sa akin patungo sa daan na iyon, sabi ko habang pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ang lakas ng hangin ay tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy at sa kabila ng takot, ang pag-usisa ay mas malakas. Dahan-dahan naming sinundan ang daan ng liwanag, ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at kaba. Hindi nagtagal, narating namin ang isang maliit na clearing kung saan isang malaking pinto ng ulap ang nakatayo. Ito ay may kakaibang ukit na tila mga sinaunang simbolo at sa gitna nito ay may isang puwang na eksaktong sukat ng kompas. Miguel, sa tingin ko kailangan nating ilagay ang kompas dito, mungkahi ni Ana. Tumingin siya sa akin, puno ng excitement at bahagyang takot. Nagsalubong ang aming tingin at sa sandaling iyon, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ito na ang simula ng isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Inilagay namin ang kompas sa puwang at biglang kumislap ang buong pinto ng ulap. Ang mga simbolo ay nagningning at ang pinto ay unti-unting bumukas, nagbubunyag ng isang tanawin na tila kinuha mula sa mga kwento ng pantasya. Isang isla sa ulap, puno ng mga puno at mga halaman na hindi ka panipaniwala ang mga kulay. Ang hangin ay puno ng mga tunog ng musika at ang paligid ay tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Habang naglalakad kami papasok, naramdaman namin ang kakaibang pakiramdam ng pag-aari. Parang bahagi kami ng mundong ito na matagal na naming hinahanap. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na presensya. Isang bagay na tila nagmamasid sa amin. Miguel, may nararamdaman ka bang iba? Tanong ni Ana, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Bago pa man ako makasagot, isang kakaibang tunog ang aming narinig, isang bulong na tila nagmumula sa likod ng mga puno. Sinundan namin ang tunog patungo sa isang maliit na clearing kung saan isang lumang estatwa ang nakatayo. Ang estatwa ay may hawak na isang maliit na kahon na tila nag-aanyaya sa amin na buksan ito. Ang kahon ay may parehong simbolo na nasa mapa at sa sandaling iyon, alam naming ito ang susi sa susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Nang buksan namin ang kahon, isang liwanag ang bumalot sa amin at biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay naging mas maliwanag at naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na tila pumapasok sa aming mga katawan. Sa gitna ng liwanag, narinig namin ang boses ng isang lalaki. Isang boses na pamilyar at puno ng pagmamahal. Miguel, Ana, kayo ang pinili, sabi ng boses ni Lolo
na tila nanggagaling mula sa ibang dimensyon. Ang lihim na isla ay may sarili nitong kwento at kayo ang magpapatuloy nito. Biglang naglaho ang boses at kami ay naiwan sa gitna ng isla, puno ng mga tanong at pag-asa. Ano ang ibig sabihin ni Lolo at ano ang susunod na mangyayari? Habang nagmamasid kami sa paligid, naramdaman namin ang isang mas malalim na koneksyon sa isla, na tila kami ay bahagi ng mas malaking kwento. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang susunod na hakbang? Ang araw ng aming pag-alis ay dumating na. Hindi ko maipaliwanag ang sabik at kaba na nararamdaman ko habang tinatanaw ang makapal na ulap mula sa bintana ng aming silid. Kasama ko si Ate Liza, ang pinsan kong laging handa sa kahit anong hamon, at si Kuya Jun, ang mas nakatatanda naming pinsan na palaging may baong kwento at kaalaman sa lahat ng bagay. Kami ang magpipinsang nagpasiyang tuklasin ang lihim na isla sa ulap na sinasabi ng mapa. Bakit kaya tayo lang ang nakakita ng mapang ito? Tanong ni Ate Lisa habang inaayos ang aming mga gamit sa backpack. May nararamdaman akong kakaiba sa paglalakbay na ito. Siguro'y dahil tayong tatlo lang ang may lakas ng loob na tuklasin ang hindi pa natutuklasan. Sagot ni Kuya Jun habang tinitingnan ng mapa. Kung totoo man ito, tayo ang magiging unang makakarating sa lihim na isla. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig, ngunit ang puso ko ay parang naglalakbay na. Ang mapa ay tila lumang-luma na at ang mga sulat ay halos hindi na mabasa. Pero sa kabila nito, malinaw ang direksyon na patungo sa itaas, sa ulap. Naglakad kami papunta sa tuktok ng bundok na sinasabi sa mapa. Isang makitid at masukal na daan ang aming tinahak. Sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng aming misyon pero naroon din ang kasiyahan. Lalo na't kasama ko sina Ate Lisa at Kuya Jun. Alam nyo, dati pangarap ko lang ito, sabi ko habang pinipilit tumawa. Ang magkaroon ng ganitong klaseng pakikipagsapalaran. Bata pa lang tayo'y mahilig ka na sa mga kwento tungkol sa mga misteryo at pakikipagsapalaran. Sagot ni Kuya Jun na abala sa pagkuha ng litrato sa paligid. Ngayon, isa ka ng bahagi ng sarili mong kwento. Nang marating namin ang tuktok, bumungad sa amin ang isang kakaibang tanawin. Sa aming harapan ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa isang bahagi ng kalangitan. At doon namin napansin ang isang lumang hagdan na yari sa bato, tila patungo ito sa ulap mismo. Grabe, ito na nga yata ang pinakakakaibang nakita ko. Bulong ni Ate Lisa habang isa-isa kaming umakyat. Sa bawat hakbang ay parang mas lalong bumibigat ang hangin, pero hindi kami tumigil. Sa dulo ng hagdan, isang pinto ang bumungad sa amin. Isang pinto na yari sa ginintuang kahoy na tila may sariling liwanag. Nagkatinginan kami at walang nagsalita. Alam namin na oras na para buksan ito. Dahan-dahan lang, sabi ni Kuya Jun habang unti-unting itinutulak ang pinto. At nang ito'y tuluyang bumukas, ang liwanag ay bumalot sa aming paligid. Nang mag-adjust ang aming mga mata, isang paraisong isla ang bumungad sa amin, tila isang lihim na mundo na nakatago sa mga ulap. Welcome sa Isla ng Ulap, sabi ng isang boses mula sa aming likuran. Laking gulat namin nang makita ang isang matandang lalaki, nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila mula pa sa sinaunang panahon. Matagal na kayong hinihintay ng islang ito. Sinong hinihintay? Tanong ni Ate Liza na halatang naguguluhan. Kayong magpipinsan? Sagot ng matanda. Ngunit hindi lahat ay maaaring manatili. Isa lamang sa inyo ang maaaring makaalam ng tunay na lihim ng isla. Natigilan kami sa sinabi ng matanda. Sabi ko sa sarili ko, paano naming pipiliin kung sino sa amin at ano ang ibig sabihin ng tunay na lihim. Habang papalapit siya sa amin, may ibinulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman ang kakaibang pagkilos ng hangin sa paligid at isang malakas na ihip ang dumampi sa amin. Hawak kamay, sigaw ni Kuya Jun.
ngunit huli na. Ang hangin ay tila nagkaroon ng sariling buhay at unti-unting hinihila kami papalayo sa isa't isa. Pilit kong inabot ang kamay ni Ate Lisa, ngunit sa isang iglap, naglaho ang lahat sa aking paningin. Nang bumalik ang liwanag, ako'y nag-iisa na. Ang paligid ko'y hindi na ang isla na nakita ko kanina. Isang bagong tanawin ang bumungad sa akin, mas madilim, mas misteryoso. Hindi ko alam kung nasaan na sina Ate Lisa at Kuya Jun. Pero isang bagay ang sigurado ako. Nasa loob pa rin ako ng lihim na isla at ang mga susunod na hakbang ko ang magdidikta ng aking kapalaran. Ngunit sa likod ng isip ko, naiwan ang tanong, ano kaya ang lihim na nais ipabatid ng islang ito? At sino sa aming tatlo ang makakaalam ng sagot? Nang sumapit ang umaga, nagising kami ni Lila sa tunog ng mga ibon na tila nag-uusap sa labas ng bintana. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. May halong kaba at kasabikan. Ang mapapatungo sa lihim na isla sa ulap ay nasa harapan namin at parang nag-aanyaya ito ng isang di malilimutang paglalakbay. Nagsimula ang lahat nang makita namin ang lumang mapa sa atik ng aming lola na si Lola Rosa, na palaging may kwento tungkol sa mga lugar na kahit sa panaginip ay hindi mo maiisip. Habang nag-aalmusal kami, hindi mapigilan ni Lila ang kanyang mga tanong. Kuya, paano kaya natin matutuklasan ang isla? At paano kaya kung hindi ito totoo? Tanong niya habang sinasandok ang kanyang sinangag. Siguro, kailangan lang natin maging mapagmatyag. Ang mahalaga, nandito tayo para sa adventure, hindi ba? Sagot ko habang iniisip ang susunod na hakbang. Ang mapa ay may mga simbolo at marka na tila may sariling buhay. Parang gumagalaw ang mga ulap sa papel at ang ilog na nakadrawing ay parang dumadaloy. Nagdesisyon kami na simulan ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsunod sa unang palatandaan, isang lumang puno na may hugis ng kamay. Ayon sa mapa, ito ang simula ng aming paglalakbay patungo sa isla. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan namin ang puno. Ang mga sanga nito ay tila mga daliri na nakaturo sa kalangitan. Heto na, Lila, dito natin simulan, sabi ko habang tinitingnan ng mapa. Sa likod ng puno may daang patungo sa isang kakahuyan na hindi namin kailanman napuntahan. Tahimik kaming naglakad, patuloy na sinasagap ang kakaibang hangin na tila may dalang lihim. Habang naglalakad, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa paligid. Parang may mga aninong sumusunod sa amin. Kuya, parang may ibang tao, bulong ni Lila, at naramdaman ko rin ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami. Ang mapa ay nagtuturo sa amin sa isang ilog na ayon sa kwento ni Lola Rosa ay may tulay na gawa sa mga dahon. Nang marating namin ang ilog, doon namin nakita ang tulay. Hindi ito karaniwang tulay. Ang mga dahon ay tila lumilipad at bumubuo ng daanan sa ibabaw ng tubig. Kuya, paano ito nangyayari? Tanong ni Lila habang dahan-dahan naming tinatahak ang tulay. Sa tingin ko, bahagi ito ng misteryo ng isla, sagot ko. Ang mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita. Nang makarating kami sa kabilang dako ng ilog, isang liwanag ang biglang sumilay sa kalangitan na tila gabay patungo sa susunod na palatandaan. Habang patuloy kaming naglalakbay, naramdaman naming papalapit kami sa isang bagay na hindi lamang basta kwento. Ang paligid ay nag-iba, ang hangin ay naging mas malamig at ang mga ulap ay bumaba na tila gustong yakapin kami. Dito namin nakita ang isang matandang tao na may hawak na baston, nakatayo sa tabi ng isang malaking bato. Mga bata, tila kayo'y naglalakbay patungo sa isla, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng hiwaga. Hindi lahat ng nakarating doon ay may kakayahang bumalik. Nagkatinginan kami ni Lila, hindi alam ang sasabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang kamay ko'y mahigpit na nakahawak sa mapa. Sa bawat paglalakbay may kapalit.
Ang lihim ng isla ay maaaring magbago sa inyo kapag natuklasan ninyo ito, sabi ng matanda. Bago siya naglakad papalayo, hinahayaan kaming mag-isip sa kanyang mga sinabi. Sa dulo ng kakahuyan, nakita namin ang isang hagdanan patungo sa langit. Ang mga ulap ay bumubuo ng hakbang at tila inaanyayahan kami sa kanilang tahanan. Kuya, ito na yata iyon, sabi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang namin sa hagdanan, naramdaman kong may kakaibang puwersa. Isang bahagi ng akin ang gustong bumalik, habang ang isa naman ay nagtutulak na ipagpatuloy ang paglalakbay. Nang malapit na kami sa dulo, biglang may bumagsak na liwanag mula sa langit at sa isang iglap ang mapa ay nagbago. Ang mga simbolo at marka ay nagiba ng anyo at ngayon ay tila nagpapakita ng isang bagong landas, isang landas na hindi patungo sa isla, kundi patungo sa isang mas malalim na misteryo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang takot at pananabik. Ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng hagdanan? Ang sagot ay tila nasa harapan, ngunit mukhang kailangan naming tumuklas ng higit pa. Habang nakatayo sa dulo ng hagdanan, iniisip ko kung tama ba ang aming desisyon. Ngunit sa likod ng lahat ng alinlangan, naroon ang diwa ng adventure. At sa isang iglap, kami lumusong sa ulap, handang tuklasin ang mundo sa itaas. Nang bumaba kami mula sa lumang bahay ng aming lola, bitbit ang misteryosong mapa, dama ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng init ng araw, tila may malamig na hangin na bumabalot sa akin na para bang may nagbabantang panganib sa aming harapan. Pero higit sa lahat, naroon ang matinding pananabik na dala ng posibilidad na matuklasan ang lihim na isla sa ulap. Ano sa tingin mo ang susunod na hakbang? Tanong ni Marco, ang pinsan kong palaging puno ng ideya at sigla. Mukhang kailangan nating maghanda ng mas maayos. Hindi biro ang pagpunta sa isang isla sa ulap. Oo nga, Marco, tugon ko habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na daan papunta sa aming munting tahanan. Pero paano kaya tayo makakarating doon? At paano kung totoo nga ang mga alamat na puno ng misteryo ang lugar na iyon? Pinag-aralan namin ang mapa, binabalangkas ang bawat sulok, bawat simbolo na tila may sariling kwento. Ang mga guhit nito ay tila mga alon na naglalakbay sa kalangitan, na may mga tanda ng hangin at ulap. May bahagi sa mapa na naglalaman ng isang kakaibang simbolo na hindi namin mawari. Isang krus ang nakaguhit sa gitna ng mga ulap na parang nag-aanyaya sa amin sa isang hindi nakikitang daanan. Sa tingin ko, kailangan nating hanapin ang krus na ito, sabi ni Marco na nakapako ang tingin sa mapa. Maaari itong maging susi sa pagpunta sa isla. Nagsimula kaming magplano, nag-ipon ng mga kagamitan para sa aming magiging paglalakbay. Nagdala kami ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at isang maliit na kumpas na matagal nang nakatago sa baul ng aming lola. Pinuno ng pananabik at pag-asa ang aming mga puso habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga bundok. Kinabukasan, nagising kami ng maaga, handa na sa paglalakbay na maaaring magdali sa amin sa hindi pa namin nararanasan. Habang papalayo kami sa aming tahanan, ang paligid ay tila nagbabago. Nagiging mas misteryoso, mas puno ng pag-asa. Ang mga puno ay tila nagkukwento. Ang hangin ay tila may daladalang mga lihim. Habang kami ay patuloy na naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may sariling buhay, umiikot, bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Bigla kong naalala ang kwento ng aming lola tungkol sa mga espiritu ng hangin na nagbabantay sa lihim na isla. Hindi ko alam kung totoo ang mga ito, pero dama ko ang kanilang presensya. Marco, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko, pilit na inaalis ang kaba sa aking boses. Oo,
Parang may kakaiba sa hangin, sagot ni Marco. Halatang nag-aalala pero puno rin ng pananabik. Patuloy kaming naglakbay, sinusundan ang mapa na nagdala sa amin sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Isang lumang tulay na yari sa kahoy ang nagpakita sa harap namin, tila nag-uugnay sa dalawang bahagi ng isang puok na hindi namin napansin kanina. Sa kabila ng tulay, nakita namin ang isang malaking bato na may tanda ng krus, ang simbolo mula sa mapa. Marco, tingnan mo, sigaw ko, puno ng tuwa at takot. Ito na iyon. Nagmamadali kaming tumawid sa tulay, ang bawat hakbang ay puno ng ingat at pag-iingat. Ang hangin ay dumadagundong, tila may buhay na nagbabantay sa amin. Nang makarating kami sa bato, bigla itong kumislap, nagpakita ng isang daanan, isang hagdan na patungo sa kalangitan. Hindi ko akalain na totoo ito, bulong ni Marco, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang umakyat kami sa hagdan, na puno ng liwanag ang paligid. Ang hangin ay tila nagbago, naging mas banayad, mas puno ng misteryo. At nang marating namin ang tuktok, bumungad sa amin ang isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang isla na nakalutang sa ulap, puno ng kagubatan at mga kakaibang hayop. Ngunit bago pa man namin masilayan ng lubos ang kagandahan ng isla, narinig namin ang isang kakaibang tunog, isang bulong na nagmumula sa hangin. Ang mga ulap ay tila nagbago, nagpakita ng isang imahe ng isang tao na may matikas na tindig, nakangiti, pero may mga matang puno ng lihim. Mag-ingat kayo, sabi ng imahe, bago ito naglaho kasabay ng hangin. Nagkatinginan kami ni Marco, puno ng pagtataka at kaba. Sino ang taong iyon? At ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Sa gitna ng kagandahan ng isla, isang bagong misteryo ang lumutang, isang lihim na kailangan namin tuklasin. Habang nakatayo kami sa gilid ng isla, nagising ang aming mga damdamin sa bagong hamon na ito. Ang paglalakbay namin sa lihim na isla sa ulap ay nagsimula ng puno ng misteryo at mga katanungan, at alam namin na sa bawat hakbang may bagong kwento na naghihintay na magbukas. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng mga tanong at misteryo, narito kami sa harap ng isang lumang puno na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanyang lihim. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Amara, dalawang kabataan na naglalakbay sa mundo ng mga alamat at misteryo. Isang lumang mapa ang nagdala sa amin dito. Isang mapa na natagpuan namin sa attic ng aming lola na tila may sariling kwento na nais ikwento sa sinumang handang makinig. Sa tingin mo ba ito na yun? Tanong ni Amara habang tinititigan ang ukit sa puno. Ang ukit ay kahawig ng simbolo sa mapa, isang komplikadong disenyo na parang nagsusulat ng kwento ng nakaraan. Sa tingin ko, ito nga, sagot ko habang nilalabas ang mapa mula sa aking bag. Isa itong lumang pergamino na puno ng mga lumang sulat at simbolo. Sa bawat hakbang namin, parang naghihintay ang paligid na magbukas ng bagong kabanata. Pilit kong inalala ang mga kwento ng aming lola tungkol sa isang isla sa ulap, isang lugar na puno ng hiwaga at kasaysayan. Marami nang nagtangkang hanapin ito, ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Sinasabing ang isla ay puno ng kayamanan, hindi ng ginto o pilak, kundi ng kaalaman, mga lihim na nakalimutan na ng panahon. Dito sa bandang kanan, sabi ni Amara, itinuturo ang isang bahagi ng puno na tila may butas. Napansin namin ang isang maliit na kahon na nakabaon sa lupa. Dahan-dahan naming hinukay ito at sa loob ay may nakatagong susi. Isang susi na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin pa ang mas malalim na lihim ng lugar. Anong susi ito? Tanong ko habang hawak ang malamig na bakal sa aking palad. Parang may kakaibang enerhiya ang susi, isang enerhiyang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang mayroon itong kapangyarihan na magbukas ng hindi lamang pisikal na daan,
kundi pati na rin ng mga daan ng pag-iisip. Hindi ko alam, pero kailangan nating alamin, sagot ni Amara, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Alam kong hindi kami titigil hanggat hindi namin natutuklasan ang buong kwento ng mapa at ng misteryong ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng mga palatandaan sa mapa na tila nagiging malinaw habang papalapit kami sa aming destinasyon. Ang isla sa ulap, kung ito man ay totoo, ay parang isang pangarap na unti-unting nagiging katotohanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, ang excitement na hatid ng bawat bagong tuklas. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid na dati ikalmado ay tila nag-iba. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang magkulay pilak at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa di kalayuan ay natatanaw namin ang isang bagay na tila hindi ka panipaniwala, a floating island. Sa gitna ng kalangitan, tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanyang mga lihim. Ano ito? Tanong ni Amara, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang isla ay puno ng mga kakaibang halaman at puno, ang kanyang paligid ay parang isang eksena mula sa isang kwento na matagal nang nakalimutan. Sa tingin ko, ito na ang hinahanap natin, sagot ko, habang ang aking mata ay nakapako sa kagandahan ng isla. Ang mga alon ng ulap ay parang mga tanawin mula sa isang panaginip at nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan na hatid nito. Ngunit habang papalapit kami sa isla, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa susi na hawak ko. Biglang lumiwanag ito at sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang isla ay biglang naglaho at kami ay natagpuan sa isang lugar na puno ng kadiliman. Isang lugar na tila puno ng mga lihim na hindi pa handang ipakita sa amin. Miguel, anong nangyari? Tanong ni Amara. Puno ng takot ang kanyang tinig. Ang paligid ay parang isang maze at nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na nagmamasid sa amin. Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ko habang pilit na inuunawa ang nangyayari. Ang mapa, ang susi, ang isla sa ulap, lahat ng ito ay tila bahagi ng isang kwento na mas malaki pa sa amin. Sa isang iglap, biglang may bumulong sa hangin, isang tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi lahat ng kayamanan ay dapat tuklasin. Hindi lahat ng lihim ay dapat malaman, sabi ng tinig, puno ng misteryo at babala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang mapa, ang isla, ang susi. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na kwento na hindi pa namin ganap na nauunawaan. At sa likod ng bawat hakbang, sa likod ng bawat tanong, alam ko na ang aming paglalakbay ay patuloy na magdadala sa amin sa mga lugar na puno ng hiwaga at kasaysayan. Ang araw ay nagsimula sa isang tila karaniwang umaga. Ang mga ibon ay nagsimula ng umaawit sa may bintana at ang sikat ng araw ay banayad na bumabagsak sa aming mga mukha habang nagising kami sa aming maliit na kampo sa gilid ng bundok. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa isang hindi maipaliwanag na pakikipagsapalaran. Simula nang makita namin ang mapa patungo sa lihim na isla sa ulap, ang bawat hakbang ay naging bahagi ng isang misteryosong kwento na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Habang sinisimulan namin ang umagang iyon, hindi ko maalis sa isip ang mga kakaibang pangyayari noong nakaraang araw. Ang pag-akyat namin sa bundok na ito ay tila hindi lamang pisikal, kundi pati na rin isang paglalakbay patungo sa pag-unawa sa mga lihim ng aming pamilya. Ayon sa mapa, nasa ikatlong yugto na kami ng aming paglalakbay, ang yugto kung saan kailangan namin hanapin ang puno ng buhay. Isang puno na sinasabing may kakayahang magbukas ng daan patungo sa isla. Miguel,
Tingnan mo ito, bulong ni Lila habang itinuturo ang isang bahaging nakatago sa likod ng makapal na mga dahon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, habang ako naman ay hindi maikakaila ang kaba na lumukob sa aking dibdib. Sa likod ng mga dahon, tumambad sa amin ang isang matandang puno. Ang mga ugat nito ay tila umaabot sa kalangitan. Ang itsura nito ay hindi pangkaraniwang puno. Ang mga dahon nito ay kumikislap ng kulay pilak sa bawat galaw ng hangin. Ang mga kwento ng aming lolo na madalas binabanggit ang tungkol sa puno ng buhay ay tila nagkakaroon ng buhay sa aming harapan. Hindi ba't ito ang puno na sinasabi sa mapa? Tanong ni Lila habang binubuklat ang lumang piraso ng papel na naging gabay namin sa paglalakbay na ito. Oo nga, sagot ko habang tinitignan ang mga marka sa mapa. Ngayon, paano natin ito gagamitin para makapasok sa isla? Sinimulan naming suriin ang paligid ng puno at sa bawat hakbang ay natutuklasan namin ang mga palatandaan na tila patungo sa isang lihim na daan. Sa likod ng puno, natagpuan namin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa ibabaw nito ay may mga ukit na simbolo na kahawig ng mga nakita namin sa mapa. Sa palagay mo, ito ang susi? Tanong ko kay Lila, sabik na malaman kung ano ang nasa loob ng kahon. Subukan nating buksan, sagot niya habang maingat na binubuksan ang kahon. Sa loob nito, natagpuan namin ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis bituin. Ang kwintas ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang pendant nito ay may ukit na simbolo na katulad ng sa kahon. Isang kwintas? Tanong ko, bahagyang nadismaya, sa pag-asang makakahanap kami ng isang mas konkretong sagot. Ngunit nang isinuot ni Lila ang kwintas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang pendant ay nagliwanag at sa harap namin ay unti-unting lumitaw ang isang daan. Ang mga hakbang nito ay umaakyat sa kalawakan patungo sa mga ulap na nagtatago ng lihim na isla. Miguel, tingnan mo, sigaw ni Lila habang ang daan ay nagiging mas maliwanag at mas malinaw. Sa kabila ng aming pananabik, may isang bahagi ng sarili ko na natatakot. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa dulo ng daang ito? Ngunit sa kabila ng takot, alam ko na wala kaming ibang pagpipilian kundi sundan ito. Habang kami ay naglalakad patungo sa daan, naramdaman ko ang pagkakaroon ng isang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa aming paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga ulap ay nagsimulang bumalot sa daan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin palapit sa isang mundong hindi pa namin nakikita. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, biglang nagbago ang lahat. Ang daan ay nagkaroon ng malalaking bitak at ang mga ulap ay nagsimulang kumulog. Sa isang iglap, nawala ang liwanag na nagmumula sa kwintas at kami ay napatigil sa aming mga hakbang. Miguel, ano ang nangyayari? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit bago ko pa man siya masagot, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod namin. Ang puno na dati ay tahimik, ngayon ay tila nagkaroon ng buhay. Ang mga ugat nito ay nagsimulang gumalaw at ang lupa ay nagsimulang umuga. May nangyayari sa puno, sigaw ko habang pinipilit namin ni Lila na bumalik sa pinanggalingan namin. Ngunit sa bawat hakbang na aming ginagawa, ang daan patungo sa isla ay naglalaho. At sa huling segundo, bago tuluyang mawala ang daan, napansin namin ang isang figura na nakatayo sa dulo. Isang figura na tila naghihintay sa aming pagdating. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Sa kabila ng aming takot, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. At sa kabila ng mga panganib na naghihintay, kami ay handa nang harapin ang susunod na bahagi ng aming pakikipagsapalaran. Habang naglalakad kami ni Leon sa makitid na daan patungo sa tuktok ng bundok,
hindi ko mapigilan ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid ay tila may dalang kakaibang kilabot, ngunit sa kabila nito ay naroon ang matinding pananabik na sumilay sa aming mga mukha. Sa pagpapahayag ng mapa na natagpuan namin sa lumang baul ng aming lolo, ang lihim na isla sa ulap ay tila nagiging mas totoo sa bawat hakbang namin. Alam mo ba, Mia, simula ni Leon habang binabagtas namin ang landas na napapaligiran ng mga matatayog na puno. Parang nasa kwento tayo ng mga pirata na naghahanap ng kayamanan. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Simula pagkabata, kami na ang magkasama sa mga kalokohan at pangarap. Ngayon, tila ang mga pantasya namin ay unti-unting nagiging katotohanan. Oo nga, pero sa pagkakataong ito, hindi lang kayamanan ang hinahanap natin, tugon ko. May mas malalim na misteryo ang islang iyon at bahagi tayo ng kwento nito. Sa wakas, narating namin ang tuktok ng bundok. Mula rito, tanaw namin ang malawak na kalawakan ng dagat at sa kabila nito ay ang tila makapal na ulap na bumabalot sa isang bahagi ng horizon. Alam kong iyon ang aming destinasyon, ang lihim na isla sa ulap. Sa pagtitig ko sa mapa, napansin ko ang isang kakaibang simbolo na tila hindi namin nabigyang pansin dati. Isang hugis bituin na may mga guhit na parang sinag na nagmumula rito. Sinubukan kong alamin kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hindi ko mawari. Hinawakan ko ang mapa at naramdaman ang kakaibang init na nagmumula rito. Mia, tingnan mo! Sabay turo ni Leon sa direksyon ng ulap. Sa gitna nito, nagkaroon ng bahagyang pagliwanag, parang isang portal na nagbubukas. Leon, sa tingin ko kailangan natin itong pasukin. Sambit ko habang ang mga mata ko'y nagningning sa pananabik. Ngunit sa paglapit namin, naramdaman ko ang biglang pag-uga ng lupa. Ang paligid namin ay nagkaroon ng kakaibang enerhiya, parang may gumagalaw na hindi namin nakikita. Mia, ano ito? Tanong ni Leon. Kita ang takot sa kanyang mga mata. Bago pa ako makapagsalita, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang matinis na tunog na parang musika mula sa kawalan. Napansin ko na ang simbolo sa mapa ay naglalabas ng liwanag na parang sumasayaw sa ritmo ng tunog. Sa aming pagkabigla, ang lupa sa ilalim namin ay biglang bumuka at kami ay sumadsad sa isang madilim na lagusan. Halos hindi kami makakilos sa bilis ng pangyayari. Ang lagusan ay tila walang katapusan, ngunit sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang presensya ni Leon sa tabi ko. Mia, huwag kang bibitiw, sigaw ni Leon habang kami patuloy na nahuhulog. Sa wakas, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aming katawan. Kami bumagsak sa isang lugar na may liwanag na nagmumula sa kalangitan. Nang tumingin kami sa paligid, tumambad sa amin ang isang mundo na hindi namin inaasahan. Nasa isang isla kami, ang lihim na isla sa ulap, ngunit hindi ito ang inaakala naming paraiso. Sa halip, ito'y puno ng mga misteryosong estruktura na tila bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon. Ang mga puno ay may mga prutas na hindi namin kilala at ang mga bulaklak ay may mga kulay na hindi pa namin nakita. Paano tayo makakabalik? Tanong ni Leon habang naglalakad kami sa kakaibang mundo. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong kailangan naming alamin ang sikreto ng lugar na ito. Sa gitna ng isla, nakita namin ang isang malaking tore na tila naglalabas ng enerhiya patungo sa langit. May kakaibang simbolo sa pinto nito, ang parehong simbolo sa mapa. Mia, sa tingin ko kailangang pasukin natin ito, sabi ni Leon habang nakatingin sa tore. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang bigat ng hangin na tila pinipigilan kami. Ngunit sa kabila nito, alam kong kailangan naming tuklasin ang misteryo ng tore. Isa itong pagkakataon na hindi namin dapat palampasin. Sa aming pagpasok, ang loob ng tore ay puno ng mga ukit at inskripsyon na tila nagkukwento ng mga sinaunang pangyayari.
Sa gitna nito, isang altar ang naglalabas ng liwanag na tila bumabalot sa amin. Leon, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang altar. Sa paglapit namin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa simbolo. Nang bigla kaming nagulat sa paglabas ng isang anino mula sa likod ng altar. Isang tao na tila matagal nang naghihintay sa aming pagdating. Hindi kayo nag-iisa, sabi ng anino, habang unti-unting nagiging malinaw ang kanyang anyo. Sino siya? Ano ang koneksyon niya sa isla? Sa kabila ng aming takot, naroon ang determinasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang paglitaw. Ngunit alam kong sa puntong ito, kailangan naming maging handa sa anumang maaaring mangyari. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga tanong na bumabalot sa aming isipan ay tila walang katapusan. Sa aming paglalakbay patungo sa lihim na isla sa ulap, hindi namin inaasahan ni Lila na ang aming mga hakbang ay magdadala sa amin sa isang lugar na tila nalimutan ng panahon. Ang mapa na natuklasan namin sa alikabok ng lumang baul sa atik ng aming lola ay patuloy na nagbubukas ng mga kakaibang daan at mga hamon. Ang hangin ay tila may sariling kahulugan, nagdadala ng mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Rafael, tingnan mo ang mga ulap na iyon. Bulong ni Lila sabay turo sa nagbabagong anyo ng mga ulap na waring nagsasayaw sa ibabaw ng aming mga ulo. Ang mga ulap ay hindi basta-basta. Ang kanilang mga hugis ay tila lumilipat, nagiging mga pinto, mga daanan, at mga hindi maipaliwanag na imaheng patuloy na nag-iiba. Ang aming kompas, na tanging gabay namin sa paglalakbay, ay nagsimulang umikot ng mabilis, tila wala sa kontrol. Ano ang nangyayari? Tanong ko, pilit na inaayos ang kompas. Ang kanyang karayom ay tila humahabol sa isang hindi nakikitang puwersa. Nagpatuloy kami sa paglakbay, ang aming mga hakbang ay parang sinasama ng hangin patungo sa isang direksyon na hindi namin lubos na maunawaan. Ang paligid ay tila nagbabago sa bawat hakbang, ang mga puno ay nagiging mas makapal at ang hangin ay unti-unting nagiging malamig. Lila, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng hangin sa paligid namin. Oo, parang may nagmamasid sa atin, sagot ni Lila. Ang kanyang mga mata ay alerto at ang kanyang mga tainga ay tila nag-aabang sa bawat tunog na dumadaloy sa hangin. Sa di kalayuan, isang tunog ang umalingaw-ngaw, isang malambing na awitin na tila nagmumula sa gitna ng kagubatan. Hindi namin maipaliwanag ang tunog, ngunit ang kanyang melodiya ay tila nag-aanyaya sa amin na sundan ito. Rafael, hindi ba iyon ang tunog na narinig natin sa atik? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay naglalaro ng mga alaala. Naalala ko ang gabi kung saan natuklasan namin ang mapa. Ang tunog na iyon ay sumabay ng isang malamig na hangin na tila nagdala sa amin sa isang kakaibang daigdig. Oo, iyon na nga, sagot ko. Ang aking puso ay nag-umpisang bumilis. Nagpasya kaming sundan ang tunog, ang bawat hakbang ay sinabayan ng tibok ng aming mga puso. Ang daan ay naging mas mahirap, ngunit ang tunog ay nagbigay sa amin ng lakas na magpatuloy. Sa bawat hakbang, ang tunog ay nagiging mas malinaw, mas malapit. Hanggang sa bigla na lamang, kami ay nakarating sa isang clearing. Sa gitna ng lugar na iyon, isang lumang puno ang nakatayo. Ang kanyang mga sanga ay tila umaabot sa langit. Sa ilalim ng puno, isang lumang mesa ang nakaayos at sa ibabaw nito ay ang isang lumang plaka na tila gawa sa ginto. Lumapit kami ni Lila sa mesa at sa plaka ay nakaukit ang mga salitang, "Ang daan patungo sa lihim na isla ay nakatago sa ulap, ngunit tanging ang may pusong dalisay ang makakakita." Habang binabasa namin ang mga salita, isang malamig na hangin ang dumaan at ang tunog ng awitin ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mga bulong, mga salitang hindi namin maipaliwanag,
ngunit tila nagdadala ng mensahe. Rafael, tingnan mo. Sigaw ni Lila, sabay turo sa ulap na biglang bumaba sa clearing. Sa loob ng ulap, isang anyo ang nagsimulang lumitaw. Isang pinto, kumikinang sa liwanag ng araw. Lumapit kami sa pinto. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-asa. Alam namin na ang pinto ang susi patungo sa lihim na isla. Ngunit isang tanong ang bumabalot sa aming isipan. Paano namin ito mabubuksan? Habang nag-iisip kami, biglang nagbago ang hangin at mula sa ulap ay lumitaw ang isang anyo. Isang matandang babae, ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at misteryo. Ang pinto ay para sa inyo, sabi niya sa isang tinig na tila nagmumula sa hangin mismo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng daan ay patungo sa kaligayahan. Bago pa man kami makasagot, ang anyo ay naglaho at ang pinto ay bumukas ng bahagya. Sa kabila ng kaba, naramdaman namin na ito na ang simula ng aming inaasam na pakikipagsapalaran. Ngunit sa pagbukas ng pinto, isang kakaibang liwanag ang nagpakita at sa loob nito ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang mapa ay nagiba, ang daan ay tila nagbago. Ang isla na aming hinahanap ay hindi lamang isang simpleng lugar, kundi isang daigdig na puno ng mga lihim na nangangailangan ng aming lakas ng loob at puso. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang tanong ay, handa ba kami sa mga susunod na hakbang? Sa likod ng pinto ay ang simula ng isang bagong yugto, isang daan na puno ng mga hindi inaasahang misteryo. Sa kabila ng mga hamon at peligro, hindi namin maikakaila ang aming pananabik. Ang aming mga puso ay tila naglalakbay sa kumpas ng hangin, palapit sa isang lihim na tila isang hakbang na lang mula sa aming mga palad. Ako, si Ella, at ang pinsan kong si Marco ay magkasamang naglalakbay patungo sa isang destinasyon na sa simula ay naging katang-isip lamang sa aming mga isipan. Pero ngayon, ang mapa na natagpuan namin sa lumang baul ng aming lola ay nagbigay ng pag-asa na ang isla sa ulap ay totoo. Sigurado ka bang tama ang direksyon na ito, Ella? Tanong ni Marco habang hinahawi ang mga damo at sanga ng kahoy na tila hadlang sa aming landas. Tiyak ko, Marco, ang pulang bituin na marka sa mapa ay dumiretso sa silangang bahagi na ito. Sagot ko habang iniingatan ang lumang papel na tila maselan sa bawat galaw ng hangin. Ang mapa ay puno ng misteryo. Sa bawat sulok nito ay may mga simbolo at guhit na parang may sariling wika. Ang pulang bituin na aming sinusundan ay patuloy na nagbibigay gabay. Ngunit sa kabila nito, may bahagi pa rin sa akin na nag-aalinlangan. Paano kung ang lahat ng ito ay isang laro ng imahinasyon? Ngunit hindi ko pinahintulutan ang alinlangan na manalo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang isla. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng hindi pa namin nalalaman tungkol sa aming sarili. Sa daang nilalakaran namin, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas mataas, ang mga dahon ay mas makapal, at ang hangin ay nagiging mas malamig. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin, isang pakiramdam na hindi maipaliwanag, ngunit alam mong may mangyayari. Nararamdaman mo ba iyon, Ella? Bulong ni Marco, halos hindi marinig dahil sa pag-aalinlangan. Oo, Marco, parang may kung anong bumabalot sa atin, hindi ba? Sagot ko habang patuloy na nagmamasid sa paligid. At bigla, sa isang iglap, sa likod ng mga punong kahoy, ay lumitaw ang isang kakaibang liwanag. Ito ay hindi ordinaryong liwanag. Ito ay tila sumasayaw, pumipintig at parang humihila sa amin patungo sa kanya. Ang aming mga mata ay hindi nawawala ang pagkakatitig sa liwanag na iyon at sa isang sandali, pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Nagdesisyon kaming sundan ang liwanag na iyon. Sa bawat hakbang,
ang liwanag ay nagiging mas maliwanag. At sa kabila ng madilim na paligid, ito ang naging gabay namin. Hanggang sa ang liwanag ay humantong sa isang bukas na lugar kung saan tumambad sa amin ang isang mahiwagang tanawin. Isang malaking kristal na nakatayo sa gitna ng maliit na burol, tila isang bantay sa isang lihim na dapat matuklasan. Ano ito, Ella? Parang pinto. Bulong ni Marco habang palapit sa kristal. Lumapit kami sa kristal, ang aming mga puso ay bumabayo, puno ng pananabik at konting takot. Ang kristal ay tila hindi karaniwang bato. Ito ay puno ng iba't ibang kulay, at sa bawat pagtingin mo, tila may bumubuo na imahe sa loob nito. At sa gitna ng kristal, lumitaw ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang hugis ng isla, tila lumulutang sa ulap. Marco, ito ang isla. Sigaw ko, puno ng pagkamangha. Ito ang isla na hinahanap natin. Ngunit bago pa man namin lubos na masuri ang kristal, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ang lupa sa paligid namin ay biglang umuga at ang liwanag na pumapaligid sa kristal ay nag-iba ng kulay. Mula sa maliwanag na puti patungo sa madilim na pula. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga puno ay tila nagkaroon ng sariling buhay, gumagalaw na parang may sariling isip. Anong nangyayari, Ella? Sigaw ni Marco kasabay ng pagkapit sa akin. Hindi ko alam, Marco, pero kailangan nating mag-ingat. Sagot ko habang sinisikap na humakbang palayo sa kristal. Sa gitna ng kaguluhang iyon, biglang may lumitaw na imahe sa loob ng kristal. Isang imahe ng dalawang tao, isang batang babae at isang batang lalaki, kami ni Marco. At sa ilalim ng imahe ay may mga salitang tila bumubuo sa sarili. Ang inyong kapalaran ay hindi lamang tungkol sa paghahanap. Kayo ang susi sa isang mas malaking sekreto. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano ang lihim na dapat naming tuklasin at bakit kami ang susi? Sa gitna ng aming pagkalito, ang lupa ay biglang huminto sa pagyanig at ang liwanag ay bumalik sa dati nitong kulay. Ngunit ang imahe at ang mensahe ay nanatili sa kristal, tila isang paalala na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang aming mga puso ay puno ng tanong at sa loob ng aking isipan, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking adventure. Ang lihim na isla sa ulap ay higit pa sa inaakala namin at ang aming tadhana ay tila nakaukit sa kristal na iyon. At sa dulo ng bahagi 11, isang misteryosong tinig ang bumubulong sa hangin. Handa na ba kayong tuklasin ang totoong lihim ng inyong kapalaran? Ang araw ay nagsimulang magtago sa likod ng mga ulap, nagdadala ng malamlam na liwanag na bumabalot sa kabuuan ng aming paligid. Kami ni Mia ay naglalakad sa makipot na daan patungo sa kung saan sa tingin namin ay naroon ang susunod na pahiwatig. Sa aming mga kamay ay ang lumang mapa na natagpuan namin sa lumang baul ng aming lola. Isang mapa na inaakalang magdadala sa amin sa isang lugar na matagal nang nawala sa alaala ng mundo, ang lihim na isla sa ulap. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kaba at pananabik na tila nag-uumpugan sa aking dibdib. Ang hangin ay malamig at may kakaibang samyo, parang nagdadala ng mga kwento mula sa nakaraan. Ang mga puno sa paligid ay tila mga bantay na tahimik na nagmamasid sa aming paglalakbay. Si Mia, na laging puno ng enerhiya, ay naglalakad ng mas mabilis sa akin, dala ng kanyang pananabik na matuklasan ang misteryo. Jake, tingnan mo ito, sigaw ni Mia habang tinuturo ang isang bahagi ng mapa. Mukhang ito na ang huling pahiwatig. Ayon sa mapa, kailangan nating hanapin ang malaking bato na hugis higanting kuliglig. Ang laki ng lugar na ito para maghanap ng isang bato, sagot ko, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagdududa. Pero kung tama ang mapa, malapit na tayo.
Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusunod ang bawat detalye ng mapa, hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi pa napupuntahan ng tao. Sa gitna nito ay isang malawak na burol at sa tuktok nito ay ang bato na hinahanap namin. Hugis ito kuliglig tulad ng nasa mapa. Nagningning ang mga mata ni Mia at ako'y napangiti rin. Habang kami ay papalapit sa bato, may napansin akong kakaibang ukit sa likod nito. Mia, tingnan mo ito. May mga simbolo sa likod ng bato. Sabi ko habang hinahaplos ang mga ukit. Ang mga simbolo ay tila bahagi ng isang sinaunang wika na hindi ko maintindihan. Jake, baka ito ang susi. Sabi ni Mia habang ini-scan ang mga simbolo sa pamamagitan ng kanyang telepono. Tumunog ito at naglabas ng impormasyon tungkol sa sinaunang wika. Ayon sa API, ang mga simbolo ay nagsasabing sa likod ng ulap, ang daan ay magbubukas. Napatigil kami at nag-isip. Sa likod ng ulap? Bulong ko, tila nawawala sa kawalan ang aking mga salita. Nagtataka ako kung anong ibig sabihin nito. Biglang bumugso ang hangin at ang ulap ay tila naglalakbay sa ibabaw namin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang bato ay nagising sa kakaibang pagyanig. Kami ni Mia ay napaatras, ngunit hindi namin maiwasang mapanganga sa aming nakita. Sa harap namin, ang bato ay naghiwalay at nagbigay daan sa isang liwanag na tila kumakaway sa amin. Ang mga ulap ay bumabalot sa liwanag na para bang inaanyayahan kami na pumasok. Dapat ba nating subukan? Tanong ni Mia. Puno ng pag-aalinlangan ngunit may ngiti sa kanyang labi. Oo, baka ito na ang daan patungo sa isla. Sagot ko, puno ng determinasyon na matuklasan ang misteryo. Habang kami ay pumapasok sa liwanag, ang paligid ay nagbago. Ang mga ulap ay naging malaalapaap at sa di kalayuan ay ang tanawin ng isang isla na tila nakalutang sa himpapawid. Ang kagandahan nito ay hindi may paliwanag, mga puno na may kulay pilak, tubig na tila kristal, at mga ibon na hindi ko pa nakikita dati. Ngunit sa ating paglapit sa isla, biglang nagbago ang hangin, bumugso ito at nagdala ng malamig na simoy. Napatingin ako kay Mia at parehong takot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ang isla na akala namin ay isang paraiso ay biglang nagmistulang isang lugar na puno ng peligro. Mia, may kakaibang pakiramdam ako tungkol dito. Sabi ko habang nagsisimula kaming bumaba mula sa ulap. No, Jake, tingnan mo. Sigaw ni Mia, tinuturo ang isang bahagi ng isla. Sa gilid nito ay may mga lumang istruktura na parang bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon. Ang mga dekorasyon nito ay puno ng mga simbolo na katulad ng nasa bato. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang lumitaw ang isang anino na tila nagmumula sa likod ng isa sa mga istruktura. Isang figura na mukhang tao ngunit may kakaibang anyo, mataas, payat, at tila lumulutang sa himpapawid. Mia, ano iyon? Tanong ko, puno ng kaba habang ang figura ay papalapit sa amin. Ang figura ay huminto sa harap namin at sa kanyang mata ay may kakaibang liwanag na tila nagtatago ng mga lihim. Bago kami makapagsalita, bigla itong nagsalita. Ang boses nito ay parang hangin na dumadaloy sa paligid. Kayo ba ang nagdala ng mapa? Tanong ng figura, puno ng misteryo. Kung gayon, malugod ko kayong tinatanggap sa lihim na isla sa ulap. Ngunit tandaan, hindi lahat ng lihim ay dapat matuklasan. Napatingin kami ni Mia sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ano ang ibig sabihin ng figura at ano ang mga lihim na nakatago sa isla? Sa puntong iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang misteryo sa likod ng lihim na isla sa ulap ay higit pa sa aming inaakala.